ating Switzerland. So papunta tayo ngayon ng Germany guys. So dadaan tayo ng Liechtenstein, borders ng Switzerland, Liechtenstein, tapos Liechtenstein to Austria, tapos tawid tayo ng Germany. So kumusta kayo guys? So nasa tayo ngayon? Nasa Ito ng Switzerland. So after kakanan tayo sa E13, medyo mataas-taas yung ahon doon, mabigat pa naman yung karga natin. Takbong pugi na lang tayo para okay kayo. Okay kayo. Gutom ba? Siguro. Ayaw si kape. Guys, cookies ang tawid. Ang ganda ng bulabundukin dito sa Switzerland. Ang ganda tingnan.
weekend na naman guys. Ang bilis ng araw. Pag nasa trabaho ka talaga, hindi mo namamalayan. Bigla na namang weekend na naman. Bukas, Biyernes na naman. Dito na lang umiikot ang buhay namin sa daan. Ganon talaga. Hindi normal ang life guys. Pero enjoy din naman at nakakapasyal na kahit saan. Hanggang doon nga na lang. Dadaan ka lang. Makikita mo lang yung mga hindi nakikita ng iba. Can't believe that you are mine now. You are just a dreams that I want you. Ano daw? Ganyan lang. Dapat aliw-aliwin mo lang yung sarili mo. Enjoy mo lang bawat moment na madadaanan mo, bawat lugar na magandang tanawin. Ganting bundok na dadaanan mo na maganda naman din tingnan. I just can't believe that you are mine now. Nagloko na naman siya. I just can't roundabout na pinagsasabit. Nahihilo na rin ata itong GPS natin. Prepare to enter the roundabout in 800 meters. Nalilito na siya. Hindi na alam kung anong gagawin. Ganda ng dagat guys. Dagat to, lake lang siguro to. Napakalawak. Nasa gitna ng mga higanting bundok. You are over the speed limit. In 100 meters, enter the roundabout, then take the 5th exit. Then take the 5th exit. Then keep left. Route recalculation. After
to learn to let them go. When I dream about you, don't you ever think so right? To my head with poetry, 'cause I still love. 8:13. Drive for 34 kilometers. 22 to 5, Sarado. There was something that I know you'll never know. You love someone, you got to learn to let them go. About you, don't you ever think so right? Maingay yung ano natin, yung lane sensor. So pag nakaapak ka ng ano, nakaapak ka ng linya sa daan, tutunog yan. Ibig sabihin, lumalagpas ka na sa linya. So high-tech ang mga truck dito, guys. Meron ding sensor sa harap. Pag malapit ka na sa sinusundan mo, mamumula yung dashboard mo. Tapos magbabibrate siya. Kailangan pa rin mag-ingat kasi nga mabigat yung karga. Pero at least merong mga ano, may mga early warning na. Lalo na kung mga bulaga-bulagaan. Dami lang tunnel dito, guys, sa Switzerland. At saka Italy kasi nga maraming bundok, halos bundok. Magawa na lang sila ng mga tunnel para may madaanan. Katulad nitong ito, napakahaba nitong tunnel dun sa unahan. 18 kilometers ang isang tunnel. Sa lubungan lang kasi nga nasa gilid lang ng bundok. Gilid ng ano, yung iba binubutas na lang, hindi kaya sa gilid. Walan-walan ang ginagawa kasi ginagawa pa yung kabila para magiging ano, to highway na. Ito ang nangyayari ngayon, ano lang to, two-way lang siya sa lubungan. Ginawan lang nila ng ano, portable na island para hindi mag-aagawan. Tunog na naman siya. Tug-tug-tug, tug-tug-tug, tug-tug. When you love someone, it's hard to let them go. When I dream about you, nasa gilid ng pader. Kaya kunting pagkakamali mo dyan, sigurado pero ganito sila kaano dito, guys, ka safety. Pag may mga construction, talagang may mga warning, advance warning na. Minsan meron pang nakatambay na mga ano, pag mga critical na area, may nakatambay pa na mga ano, patrol na nag-a-assist. Yan ang hindi nila tinipid dito kasi hindi nga corrupt yung lugar natin. Yan ang
ang kagandahan pag hindi corrupt yung country. Talagang safety yung priority nila sa mga motorista, sa mga truck. Saan ka ba? Dito ka na sa Europe. Kaso nga lang guys, malungkot. Kung yung iba pinapangarap gaya ko dati, pag nandito ka na, malungkot kasi hindi normal yung buhay mo. Pero okay lang, thankful pa rin tayo kasi at least sa dami ng nangarap guys, katupuran isa tayo sana nagiging totoo at na-experience yung buhay Europa. Kaya kayo guys, huwag lang pumigil, mga kapwa ko truckers. Malay mo one day kayo na rin, yung pangarap nyo na rin yung matutupad at may experience nyo na rin kung anong buhay meron sa Europa. Kung tayong mga Pilipino pinapangarap natin makapunta sa Europa, yung mga nakarito naman pinapangarap nila makapunta sa Pilipinas kasi lahat affordable dito. Kasi medyo malaki-laki rin yung kita kasi nga mataas din yung cost of living nila. Kaya kung bawat bili mo, bawat bayad mo, iniisip mo, kinukumpara mo sa pira sa Pilipinas, talagang malulula ka. Talagang may isip mo na ayaw bumitaw ng pera. Pero habang nandito ka, huwag mo na ikumpara sa pera ng Pilipinas. Kasi kung yung 20,000 nagpapakain na yan ng isang pamilya sa Pilipinas sa isang buwan, aba dito ikaw lang uubos niyan. Lalo na kung marami ka pang bisyo, sigarilyo, ay hindi lang yan. Sa bagay, sarap din naman siguro natin kumain ng gusto natin, bumili ng gusto natin. Pero yun na nga, hihinayang ka talaga pag kinumpara mo sa pera ng Pilipinas. Chill lang, go lang ng go, kaya mo yan. Kaya guys, mga lods, mga buddy, tuloy lang pangarap kahit hindi truck driver. Kasi marami namang opportunity dito sa Europe, hindi lang naman truck driver, maraming hotel, restaurant, marami na, nagkalat na rin yung mga kabayan natin dito sa Europa. Factory, halos dami rin demand ng factory kahit saan sa Europe. Dito kasi talagang more on trabaho dito, kaya nasa-shortage sila ng mga tao. Gaya ng profession namin, pagiging truck driver. Sa mga henerasyon nila ngayon, wala nang masyadong gustong mag-drive. Kaya hindi na napapalitan yung mga nagre-retiro na ng mga mga godfather nila, yung mga ninunok nila, hindi na napapalitan. Kaya ang laki ng shortage nila kasi dito talaga grabe ang trabaho, ang dami, araw-araw yan, sa dami ng truck. Siguro hindi lang sa isang highway, hindi lang 1,000 dumadaan sa isang araw. Hindi na uubusan ng pangarga kasi puro kumpanya, puro warehouse yan, araw-araw yan, palitan lang, palitan. Gaya ng biyahe ko, biyahe namin Germany, Switzerland to Italy, tapos Italy na naman papuntang Germany or Austria, ganyan lang, paikot-ikot papuntang
Germania, magdadala ka ng produkto, galing Germania papuntang Italy, magdadala ka ng produkto, di na uubusan. Ang dami-dami. Kung buti nga lang may limit yung oras dito kaya which is pabor din sa mga driver na hindi napupuyat kahit pagod ka, pero at least may limit yung trabaho sa isang araw. Hindi katulad sa ibang lugar na experience ko dati sa Saudi Arabia, kailangan hindi matulog para makarami, ginagawa, pero which is risky masyado. Sa Pinas ganun din, minsan walang tulugan. Ang kagandahan lang talaga dito sa Europa, sa mga puti na country, may halaga ang mga truck driver. May mga parking kung saan pag gusto mo magpahinga, nakakapagpahinga ka. Yan ang laking pagkakaiba sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, yung truck driver parang ginagawang gatasan, ginigipit, puro truck ban. Pag inaanto ka, hindi ka pwedeng magpahinga saglit dyan sa may mga libay, kasi pumupuntot na kaagad yung mga enforcer, lalo na dyan sa mga expressway natin. Kaya daming aksidente kasi nga pag inantok ka, kahit umidlip-idlip ka lang ng 15 minutes o 30 minutes, hindi mo magawa kasi nga bawal. Lahat bawal. Nag-aabang lang ng pagkakamali yung mga enforcer. Imbis na tutulungan ka, ayun, huli ka na kaagad. Kaya masakit man isipin, pero yun ang totoo. Mas masarap sana magtrabaho sa sarili mong country, sa sarili mong bayan, kasama yung pamilya mo. Ang problema, hindi man steady yung kita, tapos hindi man pinapahalagahan yung mga truck driver dun sa atin. Hindi ko alam kung darating pa yung panahon na bibigyan ng halaga yung mga truck driver. Tutuusin, driver yung lahat. Kung walang mga truck driver, hindi umuusad yung wala yung mga export import na mga produkto ng Pilipinas. Hindi yan gagalaw kung walang mga truck driver. Sana maisip yan at mabigyan ng pansin. Dito sa ibang bansa, kagandahan dito kasi binibigyan nila ng halaga, binibigyan nila ng importansya yung side ng mga driver. Talagang gumawa sila ng batas na kailangan hindi mag-overwork yung driver, kailangan may saktong tulog sa isang araw, within 24 hours. May batas talaga para magiging balance yung trabaho ng isang truck driver. Hindi naman nakakauwi palagi hindi nakakauwi sa pamilya, hindi nakakauwi sa bahay palagi, pero at least makakatulog ka ng maayos sa isang within 24 hours, which is normal na tulog ng mga tao. Dito nagagawa yan kasi nga may batas. Once na matapos na yung driving time mo, yung working time mo sa isang araw, kailangan mo na magpahinga ng minimum of 11 hours, or pwede mong i-reduce to 9 hours if needed. So diba, 9 hours, 8 hours na tulog, ay even 7 hours, hindi na masama yun. Kaysa naman na biyahe ng biyahe, walang tulog-tulog. Kaya yan ang magkukos ng problema sa daan. Kaya sana one day dumating yung panahon
truck driver, lahat ng driver na nagaano nagpapatakbo ng ekonomiya sa bansa. Kasi sa totoo lang, kung walang mga driver, walang mga heavy and light driver na naghahatid at kumukuha ng mga produkto, yung mga essential ginagamit araw-araw, export, import, wala. Paano gagalaw yung ekonomiya? Paano yung mga pangangailangan ng mga tao? Tapos ang masama pa dyan, makapasok ka lang ng mga residential area, galit na yung mga tao. Saan yung hustisya dyan? Kung tutuusin, kung walang mga transporter, walang mga truck driver, walang mga truck, wala. Hindi uusad yung ekonomiya. Paano darating sa kanila yung mga essential goods na pangangailangan nila araw-araw? Diba? It's unfair para sa kanyang trato. Dito sa ibang bansa, sinasabi ng mga police, ng mga enforcer na sundin nyo yung yung batas na pabor sa inyo. Pahinga kayo ng maayos, diba? Ang sarap sana pag ganyan din sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi wala, hinahayaan lang. Yung mga enforcer naman na gutom din, hindi naman lahat, pero mostly talaga nag-aabang lang ng pagkakamali ng mga truck driver. Kaya kahit anong kayod mo dyan sa Pilipinas, minsan napupunta na lang din yung kita mo sa mga enforcer, sa mga bully, kasi hindi man marunong mag-consider, walang konsiderasyon. Magtatanong ka lang, papatulong ka, uhulihin ka instead na tulungan ka. Diba? Ang hirap. Ganun talaga siguro. Kaya laban lang tayo. May awa ang Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat naman ng yan nangyayari, may rason yan. Kaya magtiwala lang tayo sa plano niya. Oo, minsan nakakapagod, minsan nakakasuko, pero ganun talaga. Magmula nung pinutulan ka ng pusod at humihinga ka na dito sa mundo na to, may kakambal ka ng mga pagsubok, problema, tinatawag na rikado sa buhay. Gaya ng niluluto mo, kung walang rikado, hindi sasarap. So, mga pagsubok, yan din ang magiging rikado para magiging matagumpay ka sa buhay. Kasi kapag hindi ka dumaan sa pagsubok, hindi mo malalaman kung saan ka nagkakamali, diba? Saan ka napatungo. Mas maganda pa rin yung namubuhay ka araw-araw na sintro mo yung Panginoon. Oo, lahat tayo, hindi naman tayo perfecto. Wala nung pinanganak tayo, pinanganak na tayo para magkasala, para matuto. Kasi walang perfecto dito sa mundong ibabaw. Kaya kapit lang, nakakaraos din. Huwag mawala ng pag-asa.
gaano man kalaki pagsubok, maliit pa rin yan para sa nag-iisang Panginoon natin. At least tayo nakakaraos sa buong mag-araw, maghapon, sa buong linggo, buong buwan, buong taon. Kung yung mga kabayan natin, yung mga kapwa Pilipino natin sa buong mundo, mas matindi pa yung pinagdaanan nila, diba? So kaya kailangan ipagpasalamat natin yan. Araw-araw na ginigising tayo ng Panginoon, pasalamat natin yan. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo hihinga. Siguro hindi natin maiwasan na maligaw tayo ng landas dahil na nga rin sa worldly need, mga pangyayari sa mundong ibabaw na punong-puno ng temptation. Yun na nga, kaya tayo binibigyan ng kalayaan na pumili kung ano yung gusto natin piliing buhay. Kaya laban lang, tuloy lang natin yung mga pangarap natin, yung mga kapwa natin Pilipino, mga kabayan, mga kabady natin na nangangarap makapunta rito sa Europa. Kung saan man tayo ipalipad ng tadhana, saan man nakatadhana, go with the flow lang tayo. Basta kung anong dumating sa atin na pagkakataon, opportunity, ingatan natin. Huwag tayong gumaya dyan sa ibang mga kabayan natin na walang content, hindi kontento, pabara-bara kung magdesisyon. Nakita lang ng kabayan na nagsabi sa kanya na lipat ka dito, malaking sahod dito. Hindi ko naman nila lahat, no, pero mostly sa bagay, ano naman nila yan, desisyon nila yan, kaya igalang natin. Sinishare ko lang kasi mahirap yung palipat-lipat ka, nandito ka na, palipat-lipat ka, zero ka na naman. Wala namang kumpanya na na perfecto. Kaya natin tao, hindi tayo perfecto, pero pag nagpunta ka dito sa ibang bansa, kailangan marami kang dalang pasensya at matutong makibagay. Tayo yung mag-adjust, kasi sa totoo lang mahirap naman talaga may amo. Siyempre yung kagustuhan ng amo, yun ang masusunod. Kaya ka nga pinasasahod eh. Kaya nga tayo pinapasahod. Kaya tiyaga lang. As long as hindi naman inaapakan yung pagkatao mo, hindi ka kinikipit, hindi ka binabastos, pag anuhan yan, yun lang. Ako naman sa Saudi Arabia, isang kumpanya lang din ako, almost 7 years ako. In 3 kilometers. Mahirap kasi yung palipat-lipat, totoo lang. Gawin mo, galingan mo na lang sa trabaho. Sigurado naman akong may awa ang Diyos. Kaya enjoy nyo na lang yung view, guys. Samahan nyo ako. Maya aahon na tayo dyan. Sobrang ahon. Gapang tong sasakyan natin ngayon kasi
mabigat yung pangarga natin, mga bakal. 20 tons lang naman, 20 tons mahigit. Matarik kasi yung daan dyan. Pag papunta ka naman dito sa Italy, sobrang lusong naman. Ngayon ahon naman tayo, siguro mga 30 kilometers yun, sobrang ahon. Tapos lulusong-lusong ka na naman na hindi naman masyado. Yung papunta lang dito, grabe yung lusong. Meron din mga lusong papunta doon, pero banayad na lang. Unlike na papunta ka dito sa Italy, talagang In 1 kilometer, exit the highway. so ito A2 pa to, no? A2 motorway ng Switzerland. 900 meters, i-exit na tayo ng A13. So kabundukan yan, kabundukan. Kaya medyo ano siya, medyo sigsag yung daan. Tiyaga lang. Matindi yung mga lusong dito sa ano, sa Europe. Tingnan mo ba naman yung mga higanting bundok na yan. Tapos dyan sila gumawa ng daan, minsan bumubutas dyan sa gilid. Kaya mas matindi yung mga lusong sa atin, maiksi lang yan. Magandahan dito, maganda kasi yung mga truck. Talagang In hindi ka 680 mahihirapan. meters, keep left. Hindi ka mangamba pag lumusong ka ng sobrang lusong, kasi yung mga truck nila ay talagang nakaredy talaga sa mga ganitong sitwasyon. Matitindi yung mga ano, walang trailer brake dito na hiwalay tulad sa atin na may trailer brake na nakahiwalay. Dito malalakas yung mga exhaust brake nila, mga engine brake. Yan ang tumutulong paglusong, exhaust brake o kaya engine brake. Nasa A13 na tayo, guys. Yan, nakita nyo yung bundok na yan. Yan ang lalakbay natin ngayon, yung mga bundok na yan. So meron pa tayong 3 hours and 20 minutes bago mag short break. Dito, ganun dito, obligado ka talagang mag short break ng 45 minutes after di ka lalagpas ng 4 hours and 30 minutes. Obligatory yan, kasi pag nilagpas mo yan ng 4 hours and 30 minutes, magiging 31 minutes na yan, violation na yan. At makikita yan dyan sa ano mo. Dito kasi electronic logging device ang ginagamit sa amin, tachograph. Hindi katulad sa ibang lugar, walang ganyan. So dito obligado ka talaga, kasi pag na-checking ka ng police, i-check nila yan. Meron din silang mga device na magbabasa niyan, makikita yan doon, pupula yan doon sa computer nila pag violation yan. So minsan nakakaano ka, kino-consider nila. Gagawin mo lang, magpe-print ka lang at papaliwanag mo na ganito. Minsan traffic, hindi man maiwasan yan, traffic, may aksidente sa daan, kaya natambay kayo sa daan. Yan lang. Tiyaga lang talaga. Andyan pa ba kayo? Kala mo rin live, no? Kung makatanong, andyan pa ba kayo?
video-video, at least tatrabaho ka, namamasyal ka rin, diba? Yan ang pinakamaganda. Yan ang sinasabi na turistang bayad, diba? Namamasyal ka at the same time trabaho ka. So okay kayo. Parking lang pala yan dyan. Pero may control din pala, oh. Kaso hindi naman papapasok. Control din pala yan. Nakalagay doon na obligatory. Sana walang humabol. Pag may humabol, dali. Wala mang nakalagay na ano eh. Drive for 120 kilometers. I just can't believe that you are mine now. 2:45 until 4:35. So 2 oras lang. May control dito, obligado kang dumaan doon sa kabilang daan sa may ito. Kung tiniretso ko yun, bawat daan mo dadaan ka talaga dun sa tinatawag nilang control. So pag minalas-malas ka, sasalang ka lahat doon, i-check lahat, hindi ka makakatakas. Kaya hindi pwede dito yung tampered lang ng mga ano for the meantime, katulad sa atin na minsan babalian ng mga chassis kasi nga pinipilit pa rin ibiyahe, ayaw palitan. Dito sa ibang bansa kasi every year yan, bago ka magparehistro, pinapacheck yan lahat. Ngayon pag magtampered ka, magbayad ka, hindi yan makakalusot dito kasi may mga obligado talaga na naka-outpost na naka-permis dyan na dadaan yung truck. Pasok ka talaga para i-check lahat, preno mo, gulong, mga dokumento mo, at dyan na rin papasok yung yung sa electronic logging device. Dyan na rin minsan kasama na yan, tinicheck din yan kung may mga violation ka. So kung may violation ka tapos lumagpas na ng 2 buwan, wala na yun. Dati 20 days lang, ngayon 57 days na bago mawala. Pero pag na-check ka naman, bibigyan ka rin nila ng papel na hindi ka pa pwedeng i-check uli hanggat hindi pa lumagpas ng 57 days. Kaya medyo may safeguard ka nun within 57 days. Wala naman tayong magawa minsan kahit anong ingat natin. Lalo na yung overdrive na yan, overwork, di mo talaga maiiwasan yan. Kasi nga, sa dami ng parking dito sa Europe, napakarami rin ng truck. Kaya hindi mo alam kung saan galing yung mga truck. Lalo na yung Germany. Yung Germany kasi parang nagiging kawa-kawa ng Europa eh. Nandyan sa Germany yung sentro ng kalakal. Lahat ng borders nakapalibot dyan sa Germany. Kaya nandyan yung lahat ng truck sa buong Europa. Mapasok labas dyan. Kagandahan lang sa Germany, maraming mga private na mga parkingan na may bayad, kaya yun, hindi katulad sa ibang lugar. Dito naman sa Italy, doon sa Italy naman, ang kagandahan, hindi ka mag-aalala kahit anong oras ka pumarada, kasi pwede kang pumarada sa mga SOS, hindi ka hinuhuli. Unlike sa Germany, pumarada ka dyan, Austria, paparada ka dyan sa SOS parking, ticket ka kagad.
naman. So ngayon bukas. Ayan guys, medyo nafe-feel ko na paahon-ahon na, umpisa na. So 125 kilometer papunta tayo sa ano. Bakit siya galing to, liliko? Dapat sa ano tayo, Listintin, Shanwald. I just can't believe that you are mine now. Yan guys, unti-unti na siyang pataas. So dito sa point na to, medyo matuwid pa yung daan, hindi pa sa sigsag, banayad pa lang yung ano ng pagkaahon niya. Dating natin sa medyo taas na, medyo taas na. Ayan, may nakabantay oh. Yung tinatawag sa atin ng mga DPWH, talagang alerto yan sila. Pag may mga sira-sira dyan sa daan, agad-agad yan sila dumadating, nag-a-assist to secure para yung mga nasiraan hindi ma-accidentally mabangga ng iba. Lalagay sila ng mga early warning device, at saka sila mismo mag-a-assist. Kaya yun ang kagandahan dito. Ayan, katulad dito sinasara nila yan kasi may naglilinis sa gilid ng daan oh. Naglilinis ng mga damo. Dito ano na rin, yung naglilinis, mga machine na rin. Ayan oh. Kaya dito bihira lang yung manpower nila kasi nga puro machine yung gamit. Ayan oh, naglilinis. Na. I just can't believe that you are. Yan, hanggat di pa natatapos yung con na yan, di ka pwedeng bumalik doon sa kanan. One way pa lang talaga. Ayan na guys, umpisa na tayong magsigsag. Isang oras. Tapusin lang natin itong sigsag na to, at saka natin ikakat para masubaybayan nyo talaga guys. Kasi nga umaahon na siya. So dito na magtatapos itong con. So ibig sabihin pwede na tayong bumalik sa kanan. Magiging tolid na uli siya. Yan, pag may ganyan na itim at bilog, ibig sabihin tapos na lahat ng bawal. Dumaan dito ng 10 PM to 5 AM in the evening kasi sarado yung tunnel. Kaya sa Switzerland may truck ban sila sa 10 to 5 kasi nga kamitan tunnel yung daan, tapos sa lubungan.
medyo risky kasi yun. Kaya meron din mga stoplight yung tunnel nila dito bago pumasok ng tunnel, kasi kinokontrol nila minsan yung mga truck para may may agwat, hindi sunod-sunod. Kasi kasalubong mo mga truck din, para nakakasingit din yung mga maliliit. Dito, alam mo naman dito, lahat ng tao dito, bihira lang siguro, isa lang, 1 out of 100, 1% lang ang walang mga sasakyan. Kasi nga mga tao dito lahat may trabaho. Di ka nakikita ng homeless, ng dyan, ng jobless. Kasi ang daming trabaho talaga. Kaya kung wala kang trabaho dito, tamad ka na talaga. Yan sa atin kasi talagang shortage sa trabaho. Dito naman umaapaw yung trabaho. At saka dito kasi 13 years old pa lang pataas, independent na yung mga bata dito. Kaya pag nagkaroon na sila ng pamilya, talagang may mga trabaho yan. Hindi yung katulad sa atin na may asawa na't lahat-lahat, may anak na, nasa magulang pa rin nakaasa. Kaya sobrang hirap dito. Babae man yung lalaki, hihiwalay na yan ang bahay, magiging independent ka na. I-risk mo na yung sarili mo kung paano ka aangat. Yun yung first nila, trabaho. Habang nag-aaral ka, part-time ka muna magtrabaho, kasi talagang napakaraming trabaho. Magsasarili ka na ng apartment, gustusan mo na yung sarili mo. Kaya dito ang nga lang dito kaibahan sa atin, pag tumatanda na yung mga magulang nila, kawawa, hindi inaalagaan ng mga anak. Kasi nga ganyan nga yung setup, diba? Lalagay ka lang sa home for the aged. Hindi katulad sa Pilipinas na aalagaan ka talaga ng mga anak mo, mga apo mo. Yun nga lang. Yun lang nga ang kakaibahan dito. Masyado silang practical. Ayaw nila ng liability. Nalagay nila sa home for the aged yung mga magulang nila. Kasi pag tumatanda yung mga tao dito, meron talagang mga insurance, meron talagang yung pension. Kasi nga habang natatrabaho ka dito, kumpleto yung nila, insurance, hulugan nila yan. At saka yun, obligatory yun. Kaya pag tumanda ka, yung natatanggap mo buwan-buwan na pensyon, yun ang ibabayad doon sa home for the aged na mag-aalaga sa iyo, lahat ng pangangailangan mo. Kaya swerte yung mga nakapag-asawa ng mga Pilipina dito sa Europa o kahit saang lugar, kasi sila na nag-aalaga ng nila, ng mga asawa nila. Pag tumatanda, hindi nilalagay sa home for the aged. Kaya yun ang kagandahan ng iba, gusto magpag-asawa din ng mga Pilipina, mga kapwa natin. Kasi nga maalaga kasi naman talaga yung mga Pilipino. Hindi katulad dito, pag ikay matanda na, hindi na PWD na, ilalagay ka na lang sa home for the aged. Mga kasama mo dun, mga matatanda din. Yan naman kadalasan kahit saan mga puting na lugar. Kaya yun, malungkot ang buhay mo pag tumanda ka. Kaya ginagawa nila habang malakas sila, patur-tur lang yan sila. Pag nagbakasyon sila, pupunta sila kahit saan para ma-enjoy nila yung life
drive nila. Kasi kung tumanda na sila, nasa home for the aged na lang sila. So yun ang mahirap dito. Dadalaw-dalawin ka na lang ng mga anak mo. Minsan yung iba ayaw talaga dumalaw kasi yung iba malayo ang loob nila sa mga magulang nila kasi nga, diba, 13-year-old ka pa lang, 14-year-old magiging independent ka na, which is yun ang yun ang role dito para lumaki silang hindi palamunin. Ayan na, umpisa na. Wala pa tayo sa pinaka-exciting point, yung talagang bitukang manok na. Sakto lang yan, mga 1:30 hours, 1 hours and 30 minutes kung na tayo sa taas. Yan o, may nakatambay talaga ng mga orange boys, mga in charge sa basta may mga ditor na ginagawa. Dito may ginagawa, meron talagang mga kabantay. Ayan na, umpisa na. Ginagawa sila, yan, saktuhan lang talaga yung truck. Yan, kunting pagkakamali, gas. Yan lang yung mga construction nila, kunti lang yung manpower kasi nga puro machine naman yung gamit. Ayan, saktong-sakto lang talaga yung truck. Na ikaw nalulula ka, malula ka talaga. Ayan, naka 42 na lang tayo ng takbo kasi nga sobrang ahon na. Tapos naka 9 gear, automatic kasi ito, kaya hayaan mo lang siyang babawas, dadagdag. Yan yung daan natin, nasa gidli lang, may daan din sa baba. 41 na lang yung takbo, 39 na lang, saka nagbawas, nagiging 8 na lang, 8 gear na tayo. Yung takbo 38. Nakakalola, lalo na pag lumusong ka tapos ganyan lang kalaki. Sanayan lang talaga. Bagay pag driver ka naman malulula ka lang talaga, lalo na kung gabi ka na nanakbo, daling araw, halos naantok pa yung mata mo. Hindi nyo ma-feel dyan, hindi nyo masyadong sobrang ahon na tayo ngayon. Pero siguro pag nakita nyo yung mga bundok na talagang halos bundok na lang makikita natin, ayan
binubutas na lang yung tunnel sa gitna para lang talaga may madaanan. Kasi pag hindi tayo mag shortcut dito, malayo iikutin natin. Almost 100 ang diferensya.